Okay mga kamatis, mga kaibigan, question muna. Will you buy this for 10 million pieces? Well, si Princess Fiona, Princess Sarah, si Inday Sara is actually trying to debate her way out to this budget hearing. Okay? Ngayon, pakinggan natin ang highlights nito. Galing to kay Ma'am Risa Ontiveros. Ma'am Risa, good luck po sa mga inyong mga panukala at saka sa inyong sana nga yung presidential career happens. Pero sa ngayon kasi there are other more popular candidates. Alam niyo naman dito sa Pilipinas, hindi pa policy ang usapan dito, hindi political ideology ang usapan dito. Usapan dito is entertainment at saka popularity. Siyempre, popular yan si Inday Sara tuloy. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Nagkwento pa ng kwento na sinabi dati. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. I don't appreciate this kind of attitude. Ang tanong ko Attitude problem ka pala, Fiona eh. Oh, yung mga DDS, wala bang DDS na? Yung malaking DDS naman. Lugi naman ako kung yung mga pipitsuging DDS lang yung mga banat bay na agad para masarap ang banatan dito, di ba? O dali, dito ako sa side ni Ontiveros para or kung gusto nyo, yung side ni Romualdez kasi ang daming nagsasabi na pro Marcos daw ako and sinasabi naman ng iba, bayaran daw ako ng dilawan. Specifically si Chel Jokno daw ang nagbabayad sa akin. What the fuck? Tsaka yung mga followers ni Bongo, ayoko sa inyo. Hindi ko kayo si Banat Bay ang gusto ko. Sinasabi ko na wala nang iba si Banat Bay. Gusto niya yung mga balateros, pwede din. Game. Para masaya. Tuloy. po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Antiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Hindi man lang sabihin kung ano yung laman. It's about friendship. Kasi it's about friendship. Isang kaibigan. Yee-hoo! Kayo ni Pangulong Marcos, friends pa kayo? Hindi na! Tuloy. This question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito. Napaka-objective naman. Yan kasi yung sinasabi ko sa inyong nuance ng pagsasalita. Kumpara nyo siya kay Robin Padilla. Ang layo, di ba? This is why you need someone like her in office. Kasi she's a very good statesman. Okay? Even to some extent si Pangulong Marcos. Kasi they can use language. They have command of language. Pagka mga Robin Padilla, sex lang ang gagawin mo. O itong si Fiona na nanggagalaiti sa gigil. Talagang wala tayong pupuntahan yan. Tinatanong ka, saan mo dadali yung 10 million? Ayaw mo sabihin. Papabayad mo ng libro na may picture mo sa dulo. Tanginang yan. Alam mo yun, you will use public funds para essentially magbenta ng libro na may mukha mo sa dulo. Hindi ka nga yung pangulo di ba? Okay sana kung tatay mo yan maintindihan ko pa Pero ikaw yan di ba? Tuloy natin. Sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Tell us more about the book, isang kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso nice at question. i-distribute Good question. sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Biruin mo ang bibigyan nito yung mga nasa liblib ng lugar. This is essentially a political paraphernalia kasi nandyan yung mukha niya Kumbaga, this is why you don't kasi ang nito, ang work around nito, hindi author kasi si Inday Sara dyan. Kaso look, also she is a politician and wala namang on and off switch yung pagka-politika 'Di ba? Lalong-lalo na pag magdi-distribute ka ng libro to 1 million learners. Ako tutol ako dito kasi kaipalan to Ito
di ba yung ibang mga politiko laging linalagay nila yung pangalan nila kung saan-saan. Ako naeepalan ako doon, di ba? O tuloy natin 'to. Madam Chair, Mm. this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Hindi, sige, siya Ang muna, problema niya Okay. kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung Okay. libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Yan ang tinatawag na politicizing, yung ginagawa niya. 'Di ba? She said exactly kung ano ibinibintang niya yung kay Risa Hontiveros yung politicizing when in fact this is already a political move kasi linagay mo yung mukha mo sa likod eh. Sa likod ng sa likod ng libro na makikita ng magulang nila. 'Di ba? Parang yan parang sa North Korea, 'di ba sa North Korea binibigyan mo ng mga libro na may Kim Jong-un yung mga tao doon. This is the first time in my life na bibigyan mo yung bata ng Sara Duterte Sara Duterte libro na produce ng government. Kita mo how disgusting this shit is. Una sa lahat, etong isang kaibigan na to is a book na linathala, na gagamitin nila is public funds, okay? And ang author nito is a sitting official of this government. Okay lang sana kung hindi na siya sa politika eh. Wala na siyang hinahabol na political position in the future. Let's be honest, meron 2028. Now, sino ang mas politicizing nitong ganitong bagay? Si Hontiveros na tinatanong niya, yo, Inday, saan mo yung magkailan yung bibili namin dito? Paano na itong 10 million na to, bakit namin gagastusin tong 10 million na to para ibilin yung mga librong may mukha mo? Sino sa dalawa dito yung mas epal? 'Di ba? Hindi ba si Fiona 'yon? Kasi siya yung gagamit ng public funds para bilhin yung libro na may mukha niya, and then all of a sudden may political persecution na nangyayari sa pamilya niya. No, you're just being exposed at all levels. Your vloggers are being exposed at all levels, and you, Sara Duterte, you are being exposed as a shit leader that you are. Kasi naman alam mo kung nautukan ng mga Marcoses, that's your problem, not ours, 'di ba? I did not support the unit team during the day, pero I have to support my administration kasi sila yung nagpapatakbo. I have to highlight yung ginagawa nilang maganda kasi merong mga vloggers na naninira dun sa gobyerno. I have to do it. Si Romualdez, medyo maayos yung ginagawa niya. Proper yung mga yon. Si Pangulong Marcos, very hard yung stand niya sa West Philippine Sea. Si Hontiveros, ginigisan niyang vice presidente. I have to tell the people the other side of the story. Hindi na kayo yung bida rito. Actually, mas malapit na nga sa kontrabida yung mga ginagawa niyo eh. Antayin niyo yung ICC. Saan? Tagal naman ng ICC. Mga sinabi ko yan pag start nung taon. Tuloy natin. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a Nanginginig na copy yung boses niya. of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. Attitude. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at Threaten ka kay Ma'am Risa. Huwag ka ma-threaten dyan. Hindi naman yan yung number 2 eh. Di ba? Action. Yun yung number 2. Ewan ko lang pag nagkampihan, doon ka magkakabahan. i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin,
ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of Senator attitude. Tolentino, do you have a... Kinat ba yung Madam Senator Risa Ontiveros, Ito I na, do not the bitter appreciate moment. this kind of Ah, behavior, Senator Risa Ontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of girl! Oh, look at the face. Look at the face. Sorry, Ma'am Risa. Yan po ba yung resting beach face nyo? Oh my God! Oh my God, this is so entertaining, dude. behavior and attitude. I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Actually, matatakot ako dyan, Ma'am Risa. Kasi baka manuntok yan pagkatapos. Hindi, nanuntok naman talaga siya eh. Di ba nanuntok naman siya yan, no? Yung hawig ni Pangulong Marcos, oh. Medyo baka jombaging ganyan. Ako, matatakot ako dyan. Ako, I appreciate your attitude. Basta huwag nyo lang akong sasaktan, ma'am. Madam Okay. Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa O sino ngayon ang namumulitika? Hindi ba siya? Kasi binring up niya na yung issue ni Ma'am Risa eh. Hindi naman yan yung usapan dito. Ang usapan dito, saan mo dadalhin yung pera? Yung 10 million. Tungkol ba saan yung libro na yan? Ba't may picture mo sa dulo? Oh, yan yung mga tanong na pertinent dun sa topic. Stay within the topic. Pero sige, pakinggan natin yung pagka-bitter ni Madam Sara. Ontiveros Sige na. na Senator, Dali. nakailang talo na siya. Mm. So, Dalawa, madam. Sumagot! Dali. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Mm. Tinulungan Yan, sinumbat. Oh my God. Alam mo, sinumbatan si Ma'am Risa. siya Sige. ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Hindi dahil kinampanya yan ng maraming taong kakamping. Hindi yun, no? Sige. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Mm. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Siguro hinahayaan ni Ma'am Risa to para ipakita na kung gaano ka-bitter si Sara Duterte. 'Di ba? Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Parang ang pinupunto niya dito hindi daw tumataw ng utang na loob si Risa Ontiveros. Paano pa si Marcos, no? Yung bitterness nito. Isipin niyo pag nanalo niya na, let's stop right there. Kasi nanunumbat na siya. Isipin niya yan. Ngayon, ine-expose sila ng current administration for the fuck up that they are. Okay? Kabila-kabila yung lumalabas na issue from ngayon, yung asawa niya na si Man Scarpio is somewhat involved dun sa shipment na pinag-uusapan niya sa Quadcom sa Congress. Tapos yung tatay niya ngayon, ICC, okay? Pulong Duterte, yung again involved doon, and then yung sa 51 billion unprogrammed funds sa DPWH, siya yung confidential funds. All of these are coming down dire-diretso, and then yung mga vloggers nila na loyal sa kanila naglipatan na ng kabilang parlor. Okay, buti ako sa good pink pa rin yung parlor ko. Oy. Ayan, sinasabi ko na hindi ako as vlogger, kailangan sumuporta kami sa administration. Duty namin 'yan. Kailangan eh. May kinikriticize ba namin ng administration? Yes. Pero ano pa rin kami. Pero going back dito sa story ni Sara Duterte, it seems to me that she is very bitter about doon kay Risa Ontiveros when Risa Ontiveros is just doing her job. Ano bang gusto mo? 10 million, approve. Walang kahit ano. Okay, ganun lang. Okay, spread mo yung mala North Koreang libro mo sa mga 1 million learners sa mga liblib na lugar. Yun ba yun? No question asked. Yes sir, no. Yes sir, puro yes ma'am, yes ma'am lang, no ma'am. O ganun ba yung gusto mo? Now,
2028 is fast approaching. If this person comes back to power, it seems to me na yung political turmoil niya with the Marcoses will only continue if she wins. You have the power to eject this kind of politician right now. Nasa sa inyo yan. Yun lang naman. 2028 votes wisely, gege mga lods.